At para magtagumpay sa laban ng buhay, kailangan mo ng sipag, tiyaga, disiplina, determinasyon, at tiwala sa sarili. Kailangan mo din ng suporta, kakampi, at kasangga. Mahirap ata magtagumpay sa laban ng buhay ng mag-isa. Ako po si Erwin Tagle, ang inyong Katag Team. At para sa unang episode, kilalanin natin si Jelly Bulaong, isang babaeng MMA fighter na may gininto ang puso. Dito papakita natin na hindi lang sa kompetisyon ng laban. Sundan natin si Jelly para tingnan kung paano niya harapin ang kanyang mga pagsubok sa buhay. Karamihan sa kanila, mga mangingisda, anak ng mangingisda. Etong place kasi namin, meron tinatawag dito na nakaseparate na isla. Ang tawag sa kanya is Pamarawan. So doon sila galing. Bago pa sila makapunta dito sa gym, bago pa sila makapag-training, kailangan nilang tumawid. Sasakay sila sa bangka para lang makapag-train. Sila yung mga batang inaalagaan ko para mag-train and mag-represent ng city namin for wrestling. Every batang Pinoy, palarong pambansa and national. So, inaalagaan ko sila, ginugroom ko sila to be the next, as much as possible, Philippine team. Yun talaga yung pinaka-goal namin. Ito yung gym ko dito sa Bulacan. Bale, itong gym na to, ito bale yung nagre-represent ng sub-sport dito sa North. Especially dito sa Bulacan. Pag Saturday, dating nila dito, sa bahay ni sila natutulog. Ako na nagpe-prepare ng lahat para sa kanila. Pagkain nila, and then kung meron silang mga needs dito, ako na rin yung nagpo-provide nun para sa kanila. Siyempre, una, we're surprised na meron na pala kami mga bata na ganito ang level nung kaalaman nila sa sports. Dahil as a matter of fact, ay nakapag-uwi sila ng maraming medals para sa amin sa very recent na Batang Pinoy. So, considering mo yung kanilang stature sa buhay, pagbalik dito, ang dami nilang medals at ang dami nilang iniwan na karangalan para sa city. Ay nakakatuwa na makita namin na together with Jelly, nando doon. Natuturuan niya na gusto yung mga bata. Kung makasali sila sa laro, sa pag-aaral nila, lalo sila naging aktibo kasi madalas pagkatapos ng school, nagte-training kami sa hapon sa school. Dati-rati kasi, pagkagaling sa school, wala na silang ibang libangan. So kung gagawin nyo, ako unang ginagawa ko, tinutulak muna yung ulo. Kasi yung depensa na niya, angat na talaga yung ulo niya titingin sa taas. So ginagawa ko, ibababa ko yung ulo, then dito sa kamay dito, pasok dito, then kinukuha ko yung kamay sa kabila. Yung mga bata na to lumaki at nakatira kasalukuyan sa isang island sa City of Malolos na medyo mahirap dahil nabubuhay lang sila, tumaasa sila sa pangingisda. So pag may laman ng dagat, okay sila. Pag wala, lalo gantong magpapasko, medyo mahirap ang source ng income nila doon. Gawa ng kulang sa financial support, ang ginagawa ng bata, nangangapa. Nangangapa sa dagat. Nangangapa ng alimasag, nangangapa ng hipot. But because of these sports, nakita natin na they are looking up to something. Na nakakakita sila ng kakaibang uri ng pag-asa. Good thing for Jelly ay nakita natin na mayroon siyang heart na i-reach out itong mga bata na to. Mayroon siyang tiyaga na i-adapt sila, dalhin sa kanyang gym, turuan ng disiplina, ituro sa kanila yung sports. At nakita nyo kung ano ang naging sukli nito para sa mga bata. Nung una, kaya ko siya tinanggap dahil may sweldo. Well, of course, bata ako eh.
pag bata ka, syempre ang hanap mo is anong mapapala ko. Then dumating yung time na parang nagkaroon kami ng problema sa Philippine team. Natanggal lahat ng nakaupo na regional coaches. So syempre nandun ako sa, tinatanong ko yung sarili ko, itutuloy ko pa ba to or hindi ko na itutuloy? Wala naman na akong napapala eh. Wala akong nakukuhang sweldo. Ako pa yung naglalabas ng pera afterwards. So parang seeing them, parang syempre napalapit ka na rin sa mga bata. Parang nasabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng stop. Para akong nagpalago ng halaman, tapos biglang i-stop ko, bigla akong pinatay. Nung nag-start sila mag-sports like ng ganito, parang madaming nabuong dream sa utak nila. Siyempre, na-expose sila na kung anong pwedeng ibigay sa kanila ng sports na to. Marami silang pwedeng puntahan kasi after. Ako mismo nabago ng wrestling, ako mismo nabago ng MMA. Siguro yun yung pinaka magiging tulong ko sa kanila. Mapakita sa kanila kung paano ako nabago nito at matulungan ko rin sila para mabago yung buhay nila. Parang yung ginawa sa akin ng wrestling and MMA. So from this position, tulak lang yung ulo pababa. Half Nelson tayo. Ito sa ilalim, bukod dito sa kabilang kamay. Kahit Then labanan tulak. ko. Tulak ng katawan. Diretso pinda. Kamay, angat mo muna yung ulo. Yan, then tulak ng katawan. Siguro, tutulungan ko tong mga bata na to hanggat kaya ko. As in financially, physically, and emotionally. Nagpapasalamat kami kay Coach Jelly at nakilala namin siya at sa tulong niya, sa malasakit niya sa mga bata, itong mga bata nagkaroon ng pagkakataon na makasali sa larong wrestling. Na si Coach Jelly, talagang itong mga bata na to napamahal na sa kanya. With her meager income na meron siyang hawak, sinishare pa niya yun sa mga bata sa Malolos. Dahil gusto niya na i-impart din yung skills na to, yung talent na to, yung sport na to, na katulad niya. Lalo nung makita namin itong mga success stories ng sports na dala ni Jelly dito sa mga bata sa Malolos. Meron kami mga continuous na pag-uusap. Of course, ngayon, ang naitutulong namin sa kanila ay bigyan sila ng some sort of reward doon sa dinila nilang karangalan para sa City of Malolos. Pero sa ngayon, gusto namin ituloy yung partnership with Jelly. Kung paano pa kami higit na makatulong dito sa mga bata, siguro during the trainings, doon sa mga events na sasalihan nila. So thank you po na habang bata pa sila, nasusuportahan na sila. Kasi nung ako naglalaro, wala pang ganito masyado, wala pang grassroots masyado. Kaya thank you dahil na-expose sila. Dahil habang lumalaki or habang pagtagal, magagamit din nila sa paglaki nila. So thank you po doon. Thank you po, thank you. Siyempre, yung lakas at lahat ng napoprovide ko para sa lahat ng taong tinutulungan ko, lahat yun galing sa kanya. So, hindi lang ako, mas nakakataas na mas tutulong sa ating lahat.